Hello guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Cancer for December 8 to 14. So kung bago po kayo, subscribe, like and share. At kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon at rising sign nyo, kasi importante siya, sa dulo po ng video may link po tayo para dito para mapanood nyo. Remember, readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto nyo pong mapanood po ang ating upcoming predictive readings, i-click nyo lang po yung join button sa baba. At kung gusto nyo pong supportahan ng ating channel, you can use the thanks button. Cancer, kamusta ka ba? So, we have here is the Ace of Pentacles. Ace of Cups. Gamit pala natin is si Nagtala. Tarot deck. So, ano ba yung sinasabi ng card sa'yo dito ngayon? Alam mo, andun yung point na ang dami mong gustong closure, no? Dami sa inyo naghahanap ng closure, ng endings, understanding. Parang andun yung point na naghahanap kayo ng yung parang maintindihan nyo what really took place. Maintindihan nyo kung ano ba talaga yung nangyari. Andoon na naghahanap kayo ng something na you need to make sure everything is fixed emotionally in terms of relationships, in terms of mga connections na meron kayo. Kasi parang yun na lang kulang nyo dun eh. Andoon na iba sa inyo nagkakaroon kayo ng parang soul searching, na parang kamusta na ba yung nangyari ko sa taong to? Ano ba yung mga bagay na kailangan kong bigyang pansin? Ano ba yung mga bagay na kailangan ko ayusin? And andun ka ngayon sa state or sa stage na kung saan pinipili mo namang ayusin yung mga external connections or mga relationship na naiwanan mo along the way. Which is a good thing naman. Kasi matured na bagay gawin yun eh. Pero ano ba yung crossing mo? So, meron tayong 8 of Wands. Sabi nga nila, it takes two to tango. Kailangan dalawa kayo na gagalaw. Dalawa kayo na, kung magsasayawan, dalawa kayo na gagalaw dito. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwede, partner das to eh. And fortunately, you tried, nagtry ka ng mga sa ibang tao to connect with them pero walang response or wala kang way to reach out to them. Alam mo, ako para sa akin, the mere fact na gumawa ka ng paraan, that's enough. Kung ayaw nila, then wala tayong magagawa. Hindi natin mapipilit. Sabi nga, 'di ba? Pwede mong dalhin ang isang kabayo sa tubigan, pero hindi natin siya mapipilit na uminom. So as of now, if you did para sa'yo, lahat ng possible resources, lahat ng posibleng pamamaraan is ginawa mo na pero wala silang response, let it be. Ikaw na lang yung, kumbaga, magpaubaya ka na at that point. Now, desire card mo, 6 of Swords. I mean, tipo siguro tapos, kasi, sorry sa term ang dami din sa inyo na medyo may pagka-judgmental yung pag-iisip nyo. Na parang, kaya ganyan yan, kasi gato, kasi ganyan. Parang andito ka sa level ngayon, siguro home stretch na lang ng Mercury retrograde, na nagkakaroon ka ng thinking na, baka mali nga yung naisip ko, kasi hindi ko naman inalam yung totoong nangyari. Baka meron akong na-misinterpret along the way. So, andoon na, gusto mo ng clarity. Yun nga, gusto mo ng closure, pero hindi natin pipipilit talaga. May mga tao na sabihin na lang natin, sarado na sila for those types of things. At ang magagawa lang natin is respetuhin at tanggapin kung ano yung gusto nila. Kasi yun na yun eh. Baga, it is what it is na. Ngayon, sa foundation mo, we have here is the card of the Hermit. Alam mo, ang dami din sa inyo na, pero marami din sa inyo na ang isa sa mga love languages nyo is yung acts of service. Yung kung familiar kayo sa difference ni Martha tsaka yung kapatid niya si Mary Magdalene. Si Martha, ang love language niya,
siya yung gumagawa, siya yung punong abala tuwing bumibisita si Jesus sa kanila. Siya yung sinisigurado niya na may makakain, na pag merong pagkain si Jesus, meron siyang may inom na tubig, may maayos yung bahay pagdating niya. So, ganun yung isa sa mga love languages nyo eh. You love to do things for other people. Isa pang ang love language nyo is also gift-giving. Kumaga, hindi kayo nag-aatubili na mag-share kung anong meron kayo. Hindi kayo nagdadalawang isip na ialok, minsan ibigay, kung ano yung meron na lang kayo sa buhay nyo. Kasi andun yung punto na yun yung pamamaraan mo ng pagpapahalaga at pagpapakita ng pagmamahal mo sa mga taong importante sa'yo. Kaya siguro na gusto mo ng closure na din, gusto mo mag-connect doon sa mga tao. Kasi yun na yung siguro pinakahuling pamamaraan mo para maipakita mo yung importansya, yung pagmamahal mo doon sa taong yon. Total, nandiyan ka naman. Ngayon, sa past, makita tayo dito, yung 8 of Swords. Yan. O, diba? So, sa past ka sa 8 of Swords, well, kahit di mo naman, sabihin, Cancer, pero ang dami kasi sa inyo, matalim talaga magsalita. Andun yung punto na, when you say something, talagang minsan hindi nyo na finifilter yung mga sasabihin nyo. Siguro yun yung dahilan na rin, kaya may mga iba na nag-cut off na rin sa'yo. Kasi, at some point, of course, siguro nung past, we were, yung nakaraan natin, mas hindi tayo ganun kalakas at mature na kontrolin ng ating mga pananalita. Andoon na nagkaroon tayo ng mga negative impact sa mga tao sa paligid natin. Nagkaroon tayo ng may mga nabitawan tayong salita na sabihin natin talagang para sa atin normal, pero sa kanila masyadong tumusok, masyadong naging malalim yung sugat na naiwan. So, na intindihan din natin yung part na yon, na kaya siguro din yung part, may nagawa din tayo para hindi sila mag-respond sa mga sa atin. Kasi naniniwala naman ako, nagbabago naman ng tao, nagmamature naman din tayo. Pero in the future kasi, meron tayong King of Cups. Yung future na ikaw. So, yung card nagpapaalala kasi na in the future, medyo, kaya siguro ka na rin, parang nagko-closure ka ng sa mga past mo. Kasi, andun yung punto na you are trying to mature. Yung pinipilit mo na makawala sa mga bagay ng nakaraan mo sa past mo para maka-move forward ka. And andoon kasi na may mga gusto ka rin sabihin kasi. Bibigyan ka naman ng chance ng universe na may masabi mo yung totoong saloobin mo sa maayos na pamamaraan doon sa mga tao na gusto mong makausap din talaga. And this will be very soon na rin. Just i-open mo lang yung sarili mo doon sa mga ways how the universe will allow your path to cross with those people na kailangan at gusto mo talagang magkaroon ka ng maybe last form of communication sa kanila. So kung nakaka-resonate ka sa release natin, don't forget to subscribe, like, and share. Pero don't forget, kung gusto mo din mapanood yung ating upcoming predictive readings, i-click mo lang yung join button sa baba. Pero sa ngayon, tuloy natin yung reading mo. So, ano bang meron sa physical environment mo? We have here is the Queen of Cups. Okay. So lately din pala nagkakaroon ng mga usapan about the past, ganyan. Yung mga nangyari sa nakaraan, how your connections with other people, ano ba nangyari. Kumbaga na inuungkat ng universe yung mga bagay na yon. Yan, pahabol ni Mercury retrograde sa'yo. Ang lang kasi, yung habang nagtatanong yung mga tao or nababrought up yung mga idea na yon, andoon na napapaisip kayo, ano ba nangyari? Bakit ba nagkaganon yung situation namin? Bakit ba nagkaroon ng miscommunication or misunderstanding? So, ikaw din mismo, parang you're questioning, what can I do para maayos yun? Parang, ang daming naiwan na questions kasi.
Kaya, ikaw na mismo parang nagbibigay ng chance sa sarili mo na, alamin ko nga. Which is a good thing. Ako, hindi ko sasabihin na mali yun. Kasi, inopen ng universe eh. That means, may purpose yun. Hindi pa natin alam kung ano yung purpose. Pero, part siya ng, naniniwala ko, part siya ng mas malaking plano pa na ginagawa para sa'yo. Emotional environment mo. So, meron tayo itong card of the strength. Alam mo, ito Cancer, hindi masama na aminin natin minsan na we miss someone, na gusto nating makasama kahit saglit isang tao or makausap. Kasi andoon yung punto na pinapakita ng cards dito na mahirap, mas nakakapagod na ipakita sa iba at sa sarili, paniwala sa sarili natin na we are good, okay tayo emotionally. Ang hirap nun. So, nakakapagod siya. Kasi parang, sorry sa term pero parang ang labas, nagsisinungaling tayo sa sarili natin. Pero ang pinakamadali at pinaka nakakaluwag ng kalooban is for us to be honest. Yes, mahirap. Kasi marami kasi ang salang-alang. Baka inisip mo, baka mamaya kasi i-decline ka or i-take advantage yung emotions mo at that time. Pero naniniwala ko you're matured enough para hindi mo hahayaang mangyari yun eh. So, it's time sasabi ng card of strength, be honest with what you really feel. Be honest kung ano ba talaga yung gusto mo sa loobin mo. Of course, when we talk, when we speak, piliin natin. Magiging respectful pa rin yung mga gagamitin nating salita towards other people. Your hopes and your fears is the 3 of Pentacles. Alam mo yung tipong napagod ka rin siguro sa false hope. Kasi ito wag ka kasing madaliin. Tandaan mo, sabi nga ni King Solomon, there's a time for everything, a season for every activity under the sun. Huwag mong madaliin. Kaya siguro andoon na hindi naging maganda yung mga endings mo with some people kasi masyado mong minamadali yung process na dapat hindi. Parang sa pagluluto yan eh. Ilalagay mo yung baboy, di ba, sa pressure cooker. May specific na oras na kailangan sundan yan para maging masarap yung at malambot yung karne ng baboy. Same thing din sa mga nangyayari sa atin. Even the plans, hindi dapat minamadali yung mga bagay-bagay. Hindi natin dapat pinipressure ng ganun-ganun na lang. Kasi in the future, meron tayo itong 6 of Cups. Well, there will be openings ng mga doors para magkaroon ka ng contact with people. Andoon na medyo, sabihin na lang natin, medyo unconventional yung karamihan dito. Hindi gano'n na parang yung normal. There will be also some people na i-cross sa'yo who will be connected to those people na kailangan mo ding makausap. Now, ba't mo din sila kailangan makausap? Kasi this is a time for you to cut. Dalawa may magiging decision mo dito eh. Ika-cut mo na sila totally mula sa buhay mo or andoon na i-rebuild nyo yung connection that na nawala before. Kasi some of them, alam mong kailangan bumalik yan. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And don't forget to subscribe, like, and share. And kung gusto mo mapanood ang ating upcoming predictive readings, i-click the join button sa baba. So, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you very soon. Mula po sa Baguio City, kasama po si Mikay. Have a great day, and bye for now.